Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Luke. Glory to you, O Lord. Jesus rejoiced in the Holy Spirit and said, I give you praise, Father, Lord of heaven and earth, for although you have hidden these things from the wise and the learned, you have revealed them to the childlike. Yes, Father, such has been your gracious will. All things have been handed over to me by my Father. No one knows who the Son is except the Father, and who the Father is except the Son, and anyone to whom the Son wishes to reveal him. Turning to the disciples in private, he said, Blessed are the eyes that see what you see, for I say to you, many prophets and kings desired to see what you see, but did not see it, and to hear what you hear, but did not hear it. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated. Praise be Jesus Christ. Now and forever. Good morning, dear friends. Pakibati ng magandang umaga din ng ating mga kasama. It's a beautiful Tuesday morning and welcome to our students from Paco Catholic School. Anong grade kayo? 11. 10, sorry. So grade 10 students, welcome to our Mass. Yesterday, we were given the image of the centurion when he said to Jesus, Lord, I'm not worthy that you should come under my roof. That's a disposition of Advent, the acceptance of our unworthiness and the greatness of who it is that is visiting us and wanting to come and visit our heart, our homes. This second day of Advent, which we may say Tuesday of the first week of Advent, we are given another disposition. What is the best way to receive the Lord this Christmas time? Because that's what Advent is about. Ang Adbyento, ito yung panahon ng paghahanda para sa pagsilang. So anong gagawin natin para maging handa tayo sa pagsilang ng Panginoon? Binigay sa atin ng larawan ng isang bata. We are given the figure or image of a child. And the prophet Isaiah tells us something about that. On that day, a shoot shall sprout from the stump of Jesse, and from his roots a bud shall blossom. And then further on, a little child will guide them. The wolf shall be a guest of the lamb. The leopard shall lie down with the kid, the calf and the young lion shall browse together with the little child to guide them. The cow and the bear shall be neighbors, their young shall rest, the lion shall eat hay like the ox, the baby shall play by the cobra's den, and the child lay his hand on the other's lair. Larawan ng isang bata na magbibigay ng kapayapaan. Ang propesiya ni Isaías ay may isang bata na mangunguna at ang katuparan sa Ebanghelyo ni San Lucas ay para makilala natin ang batang ito na magiging kapayapaan ng mundo, ang ating ding puso ay dapat magkaroon ng pagkabata. A childlike disposition. Advent is about becoming a child so that we can receive the child to be born. Advent is about becoming little so that the larger story of God's incarnation can be absorbed by our hearts. Ang isang taong mapagmataas, ang isang taong nagmamalaki,
hindi niya makikita ang batang isisilang. At gano'n na nangyari kay Herodes. Herod missed the child. Why? Because he was full of himself. Sino ang nakakita sa batang isinilang sa sabsaban? Yung mga pastol, yung mga pantas na nagpakumbaba. To give welcome to the child, warrior king, we must become childlike ourselves. At ang ganda din ng larawan na binigay ni Isaías, a stump, the stump of Jesse. And from this stump, a shoot shall sprout. Alam niyo ba yung stump, mga bata? Alam niyo ibig sabihin ng stump? Ano sa Tagalog ang stump? Sige nga, sino magaling sa Pilipino? A stump of Jesse. Ito yung pag pinutol mo yung puno, ano yung matitira? Yung tuod. Yung tuod na patay na yung puno. Mistulang patay na. Yun ang larawan na binibigay ni Isaías na yung tuod na yon na akala mo ay patay na, doon sisibol ang batang ito. A shoot shall sprout from the stump. Ang ibig sabihin sa atin ngayon ay, in those things that we consider as failure or disappointment or ending in our life, hope shall arise. Doon sa mga akala natin ay patay na, doon uusbong ang liwanag at pag-asa. So, the proper attitude for Advent is humility. To become childlike so that we can welcome the child to be born. To become a stump, nothing, insignificant, powerless, useless even. But in that uselessness, that's where God will be born. Kaya sa misa natin ngayong umaga, pagdasal natin na yung puso natin, bagamat patay na minsan, bagamat wala ng buhay, magkaroon tayo ng pag-asa na isisilang na muli ang manunubos. Isisilang kahit na parang sa buhay ko ngayon ay wala nang natira. A stump is what is left of the tree when it is taken down. And many times in our life we feel that way. There's nothing left for me. Well, the Lord is telling you today, even if you are a stump, even if you feel like there's nothing more, God will make something good and something powerful and beautiful for you in your life today. Amen. Mga bata, minsan napapansin ninyo sa buhay ninyo na parang wala naman akong kakayanan, wala naman akong kagalingan, wala naman akong katalinuhan, wala akong talento kagaya ng iba. Parang tingin ko sa sarili ko ay tuod, walang buhay, walang pag-asa. Pero hindi totoo yan. Ang Adbyento ay panahon na sabihin sa iyong sarili na hindi ako walang buhay. Kasi kahit wala ng buhay ang tuod, pasisilangin at pasisibulin ng Diyos ang pag-asa. Praise with Jesus Christ. Now and forever. Amen. Maraming salamat sa inyo pagdalo sa ating banal na misa. To grade 10, mga bata, tandaan natin na ang Pasko ay pagsilang ni Jesus, pero para maisilang ang bata sa sabsaban, kailangang ating puso ay payak din at mapagkumbaba para matanggap natin ang pagsilang ng ating Panginoon. So, we are called to open ourselves to the coming of the child by becoming childlike ourselves. May I invite all of you, especially our online parishioners, for our Advent recollection this coming Saturday, December 6. Pag-usapan po natin ang dilexite. Ang ibig sabihin ay, I have loved you. Pag-usapan natin ang pag-ibig ng Panginoon na nagbibigay pag-asa sa bawat isa sa atin. So we start at 5 o'clock and then recollection talk at after the Mass and a little salo-salo after.
The Lord be with you, Your spirit. and may our loving God bless you and your family, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Our Mass has been offered. Go in peace to love and serve the Lord. Thanks be to God.